Alam nyo, bihira tayong makakita ng isang Pilipino na talagang yumayanig sa mundo ng tennis, lalo na sa gitna ng mga higante sa Europe at Amerika. Pero ngayon ang pangalang Alex Eala ay hindi na lang basta pangarap dahil opisyal na siyang pumasok sa listahan ng mga pinakamagagaling sa buong mundo. Sa pinakahuling labas ng WTA rankings nitong February 23, gumawa siya ng isang malaking hakbang na ikinagulat ng marami. Mula sa kanyang dating pwesto, bigla siyang umakyat ng 16 na rankings para makuha ang career high na world number 31. Ang tagumpay na ito ay nangyari matapos ang kanyang matinding laro sa Dubai Duty Free Tennis Championship kung saan umabot siya hanggang quarterfinals. Pero ang tanong ng marami ngayon, bakit tila maraming humaharang sa kanyang pag-akyat at paano niya napahiya ang mga taong nagsabing hindi niya kaya ang level na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa tournament na ginanap sa Dubai, ipinakita ni Alex na hindi tsamba ang kanyang galing. Tinalo niya ang mga sikat na pangalan sa tennis gaya ni na Hailey Baptiste at Sorana Cirstea sa paraang talagang kumbinsido ang mga manonood. Pero ang pinakamatinding laban na nagpatunay ng kanyang lakas ay nang talunin niya si Jasmine Paolini, ang world number 8. Isipin niyo, isang batang Pinay ang nagpabagsak sa isa sa 10 pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo. Dahil dito, si Alex na ngayon ang tanging babaeng tennis player sa kasaysayan na nakatalo ng mga Grand Slam champions tulad nina Madison Keys at Iga Swiatek bago pa man siya makapasok sa top 20 ng mundo. Ito ay isang record na mahirap pantayan at nagpapatunay na karapat-dapat siya sa kanyang kinalalagyan ngayon. Pero sa kabila ng lahat ng mga panalong ito, may mga kaganapan sa likod ng kamera na talagang mapapaisip ka kung bakit parang pinupuntya ang ating pambato. Noong naglalaro siya sa Miami Open, habang mainit ang laban niya kontra sa world number 1 na si Iga Swiatek, bigla siyang ginulo ng isang umpire. Inakusahan siya na may dala raw siyang gamit na bawal sa loob ng court. Napakapeligro ng timing na ito dahil nandoon na kay Alex ang lahat ng momentum at suporta ng mga tao. Maraming eksperto ang nagsasabi na parang sinadya ito para mawala ang kanyang focus at masira ang kanyang laro. Hindi lang iyan ang nangyari dahil may mga pagkakataon din na ang mga bola na kitang-kita namang pasok sa linya ay pilit na tinatawag na labas ng mga opisyal. Imbes na ibigay ang puntos kay Alex, pinapaulit pa ang buong laro na tila ayaw siyang hayaang manalo ng diretso. Sa kabila ng mga ganitong klasing panggigipit at mga maling tawag, hindi nagpatinag si Alex Eala. Ginamit niya ang mga negatibong pangyayaring ito para lalong galingan sa loob ng court. Ipinakita niya na hindi siya basta-basta susuko kahit na parang ang buong sistema ng WTA ay hindi pa handang tanggapin ang isang manlalaro mula sa Pilipinas na nagsimula lang sa wala. Ang bawat hataw ng kanyang racket ay sagot sa mga kritiko na laging nagdududa sa kanyang kakayahan. Ngayon na nasa number 31 na siya sa buong mundo, wala nang makapagsasabi na hindi siya kabilang sa mga elite. Ito na ang simula ng mas malaki pa niyang pag-angat at siguradong mas marami pa siyang mapapahiyang kritiko sa mga susunod na buwan. Hindi lang basta pananahimik ang ginawa ni Alex Eala sa harap ng mga maling tawag na ito. Alam niyo ba kung ano ang ginawa niya na talagang nagpatanga sa mga opisyal? Hindi siya nagmakaawa. Sa halip, buong tapang siyang lumapit sa chair umpire, tumingin ng diretso sa mga mata nito at kalmadong sinabi na alam niya ang ginagawa nila. Ang boses ni Alex ay hindi nanginginig dahil puno ito ng kumpiyansa at paninindigan. Ipinakita niya sa buong mundo na hindi siya isang batang manlalaro na pwedeng takutin o apihin lang sa loob ng court. Doon pa lang, makikita mo na ang tunay na pagkatao ni Alex bilang isang palaban na atleta na hindi hahayaang tapakan ang kanyang dangal at ang dangal ng bandila ng Pilipinas. Pero dahil tila hindi siya matalo sa laro, gumamit ang mga autoridad ng ibang paraan para limitahan ang kanyang impluensya. Noong nakaraang Australian Open, isang nakapagtatakang desisyon ang ginawa ng WTA management. Inilagay nila ang mga laban ni Alex sa maliliit na court o stadium na kakaunti lang ang pwedeng maupo. Bakit ito malaking issue?
dahil libu-libong mga Pilipino at tagahanga ni Alex ang bumiyahe pa ng malayo para lang suportahan siya, pero hindi sila nakapasok dahil sa liit ng venue. Parang sinadya na harangan ang suporta ng mga fans para hindi maramdaman ni Alex ang lakas na ibinibigay ng kanyang mga kababayan. Ito ay isang malinaw na hakbang para pigilan ang pagsikat ng isang star na mula sa isang bansang hindi naman kilala sa tennis. Ang masakit pa nito, maging ang pinakasikat na manlalaro sa buong mundo na si Novak Djokovic ay hindi na nakatiis at nagsalita na rin. Hayagang binatikos ni Djokovic ang pamamalakad ng WTA dahil sa hindi patas na pagtrato kay Alex. Ayon sa kanya, si Alex Eala ang pinakamagaling na tennis player na nagmula sa Pilipinas at nararapat lamang siyang bigyan ng sapat na respeto. Sinabi rin ni Djokovic na ang maling pagpili ng venue at masamang schedule ang naging dahilan kung bakit maagang natanggal si Alex sa nasabing tournament. Kapag ang itinuturing na greatest of all time na sa tennis ang nagsabing may mali sa sistema, ibig sabihin ay talagang may nangyayaring hindi maganda sa likod ng mga kurtina. Hindi lang si Djokovic ang nakapansin nito dahil maging si Jessica Pegula ay nagpahayag din ng kanyang suporta. Para kay Pegula, hindi lang isang promising player si Alex, kundi isa na itong tunay na rising star na napatunayan na ang galing sa pinakamataas na antas ng sport. Naalala pa nga ni Pegula ang naging laban nila sa Miami Open kung saan laking gulat niya sa ipinakitang husay ng ating pambato. Nakakalungkot isipin na habang ang mga kapwa niya manlalaro ay bilib sa kanya, ang mismong organisasyon na dapat nag-aalaga sa kanya ang tila naglalagay ng mga pader para hindi siya lalong lumipad. Ngayon na lumalabas na ang mga ganitong pahayag mula sa mga sikat na pangalan, mas lalong nagiging mainit ang mata ng publiko sa bawat galaw ng WTA management. Nanatiling palaisipan rin sa marami kung bakit tila may invisible barrier na inilalagay ang mga organisador laban kay Alex Eala. Ayon kay Jessica Pegula, hindi niya malilimutan ang naging karanasan niya noong makatapat niya ang ating pambato sa Miami Open. Isipin niyo, taga doon si Pegula at doon siya lumaki, pero laking gulat niya dahil ang buong crowd ay pumanig kay Alex. Sabi nga ni Pegula, saan galing ang lahat ng taong ito? Ang enerhiya sa stadium ay talagang umaapaw at bawat puntos na makuha ni Alex ay sinasalubong ng hiyawan na parang isang veteranong champion na ang naglalaro. Nakita ni Pegula na mayroong kakaibang hatak si Alex na kahit ang mga sikat na bituin ay pinapangarap lang na makuha. Pero ang nakapagtataka, sa kabila ng dambuhalang suportang ito, bakit sa maliliit na court pa rin siya inilalagay ng WTA? Pero heto ang kailangang malaman ng lahat. Walang anumang harang ang nakapigil kay Alex. Sa loob lang ng isang taon, mula sa pagiging pang-100 sa buong mundo, heto na siya ngayon sa ika-31 pwesto. Tinalo niya ang mga pinakamagagaling na manlalaro sa planeta at bumasag ng mga record na akala ng marami ay imposible para sa isang Pinoy. Nakabuo siya ng isang fanbase na handang maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo para lang makita siyang humataw. Kahit anong maling tawag pa ang gawin ng mga umpire o kahit sa ang liblib na court pa siya ilagay, ang kanyang mga resulta ang nagsisilbing pinakamalakas na sagot. Hindi nagsisinungaling ang numero at lalong hindi nagsisinungaling ang kanyang mga panalo. Sa suporta ng mga alamat tulad ni Novak Djokovic, malinaw na kung sino ang nananalo sa laban na ito. Si Alex Eala ay hindi na lang basta isang atleta dahil siya ay naging simbolo rin ng pag-asa at inspirasyon para sa ating mga Pilipino. Pinatunayan niya na kahit gaano pa kalaki ang pader na harapin mo, basta't mayroon kang determinasyon at tamang puso, walang makakapigil sa iyong tagumpay. Ang kanyang kwento ay paalala sa atin na ang tunay na galing ay laging nangingibabaw, gaano man ito subukang itago o limitahan ng mga taong nasa posisyon. Sa huli, gusto ko kayong tanungin, sa inyong palagay hanggang kailan kaya magbubulag-bulagan ang mundo ng tennis sa tunay na kakayahan ni Alex Eala? At bilang mga fans, ano pa ang pwede nating gawin para masiguradong maririnig ang ating boses at mabibigyan ng patas na trato ang ating pambato? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil mahalaga ang bawat opinyon nyo sa usaping ito. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.